Ako si Amara, tawagin niyo na lang akong Mara. Isang simpleng mamamayan, lumaki sa mahirap na pamilya, pero mataas ang pangarap sa buhay. Bilang isang mabuting anak, tumutulong ako sa nanay ko bilang labandera sa mga tiyahin ko. Tatay ko naman ay isang magsasaka. Yes po, magsasaka lang ang tatay ko. Binubuhay niya kami sa kanyang pagiging magsasaka. Iba po ang tatay ko. Para sa kanya, makapag-aral lang kami hanggang elementary ay tama na daw po sa kanya. Kailangang tumutulong na daw kami sa gawain ng aking nanay o gawaing bukid. Ganon ang panindigan ng tatay ko. Pero matigas ang ulo ko. Hindi po ako papayag na hanggang labandera lang kami at manatili lamang nga mahirap. Kaya nagsusumikap po ako. Simula elementary hanggang nag-graduate ako ng high school ay honor student ako. Naging valedictorian ako nung high school. Pero sad to say, yung teacher ko ang tagasabit sa akin ng mga medal ko. Ayaw talaga umakyat ng aking mga magulang. Sa kadahilanan, tutol ang aking tatay sa aking pag-aaral, which is masakit po sa akin. Tuwing pinipilit ko sila naman ang aakyat sa stage para naman makasabit ng medal ko ay hindi talaga nila ginagawa yon. Talagang nanonood lang sila para suportahan ako, pero yung pagsabit ng medal ay hindi po. Bilang isang valedictorian ay mayroon akong speech. To my parents, ma, pa, maraming salamat na ipinanganak niyo ako kahit sa hirap ng buhay natin. Pipilitin ko pong makapagtapos ng aking pag-aaral na magiging proud kayo sa akin someday. Alam ko po yung paghihirap niyo, pero konting tiis na lang po, maiahon ko din kayo sa kahirapan. Ipangako ko po sa inyo na pipilitin ko makapagtapos hanggang sa kolehiyo. Gagawin ko po sa abot ng aking makakaya na maging proud kayo sa akin someday. Hindi ko po ma-imagine ang sakripisyo nyo. Makikita ko po kayo na subsob yung katawan nyo sa trabaho para makakain lang kami at maibigay ang pangangailangan sa araw-araw. Hayaan nyo po, babawi kami. Babawi ako. Balang araw, iahon ko din kayo sa kahirapan. Proud po ako sa inyo bilang aking mga magulang. I love you, Nay, Antay. Sabay tulo ang mga luha sa aking mga mata. Maraming salamat sa aking mga magulang. Ay siyang gumagabay sa akin at sa aking mga kapatid. Sa kabila ng pagtutol ng aking tatay, pinaaral ko po ang aking sarili. Pumasok ako ng labandera, katulong, para lang makaipon sa mga tuition fee sa college. At naging libre din naman ako nang dahil nakapasok ako sa scholarship sa school. Kaya laking tuwa ko. Minsan naglalako din ako ng mga kakanin kung ano-ano na lang para dagdag. Mayroon din akong mga kaklase na nagpagawa sa akin ng mga paperwork sa school, binabayaran din nila ako. Kaya talagang struggle. Pero kere lang. Yun ang sinasabi, kung may pangarap ka, kailangan kayanin mo ang lahat upang makamit mo ang mga mithiin mo sa buhay. Mayroon pa pala akong hindi naikwento sa inyo. Nung mga bata pa kami, pag may mga party ang aming mga kamag-anak o yung kapatid ng aking tatay na mayaman, ay bawal kaming humarap sa mga bisita. Kailangang tinatago nila kami sa likod ng kanilang bahay at doon kami pinapakain. Binigyan na lang nila kami ng pagkain. Kung ano lang bigay nilang pagkain, yun lang ang dapat namin kainin. Pero minsan natakam ako sa iba't ibang klaseng pagkain na hindi naman pinapatikim sa amin. Ang ginawa ko, nagnakaw ako ng pagkain. Pero minsan nahuhuli ako, kaya tudo kurot, sampal ang inabot ko. Pero okay lang, at least
Nabigyan ko din ang aking mga kapatid na tikman din nila ang mga pagkain na hindi namin natikman. Kaya mula noon, nung todo kurot ang aking mga tiyahin, talagang tinaga ko sa bato o tinaga ko sa mga pagkain na balang araw titikman ko lahat ng gusto kong pagkain pag makasahod ako. Kaya challenging talaga sa akin ang mga bagay na yun. Minsan nga pinabalik pa sa akin mga ninakaw kong pagkain sa party nila. Kaya ayun, hirap talaga maging mahirap. Ikukwento ko pala sa inyo na yung tatay ko ang nagpaparal sa mga tiyahin ko. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili, tumulong siya sa bukid sa lolo ko para pagtustos sa pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Huminto din siya sa kanyang pag-aaral kasi priority niya ang kanyang mga kapatid na makatapos sa kanilang pag-aaral. Pero ang ending nung may mga profesyon na sila, di na nila naalala ang tatay ko. Ultimo pambilisan na ng gamot para sa aking kapatid. Babayaran naman sana ng aking tatay. Madami pa silang sinasabi na mga masasakit na salita. Yan ang mapapala sa mga taong hindi nag-aaral. Utang ng utang, akala mo'y pinupulot namin ng pera. Yan po ang masakit na katotohanan ng dahil sa kanila hindi nakapag-aral ang tatay. Mas priority kasi sila ang kanilang pag-aaral kaya si tatay ay huminto sa kanyang pag-aaral ng dahil sa kanila. Kaya gano'n na lang ang prinsipyo ng tatay namin na hanggang elementary lang daw kami at hindi na daw pwede mag-proceed sa high school or college. Tutulong na lang daw sa kanila kasi gano'n naman din na walang kwenta ang pag-aaral ay gano'n pa rin daw ang ugali. Kaya nilalahat na ng tatay ko pero hindi ako pwede, hindi ako pumayag sa ganong prinsipyo ng tatay ko. Kaya natapos ko talaga ang aking college course. Isa na akong teacher at ngayon ay isa ng doctorate teacher. Marami na rin akong achievement sa buhay. Pinapaaral ko din ang aking mga kapatid at naihaon ko din sa kahirapan ang aking mga magulang at nabigyan ng magandang tirahan. At yun ang kwento ng aking buhay. Hanggang dito na lang. Lagi niyong tandaan na ang kahirapan ay hindi hadlang. Poverty is not a hindrance to success. Alam nating lahat na mahirap ang buhay, pero para makaya natin ang mga problema dumarating, isipin na lang natin na ang buhay ay parang libro, na tayo ang gumagawa ng chapter ng buhay natin. Tayo ang sumusulat. Bawat problema na tayo'y gumagawa, syempre, tayo din ang humanap ng solusyon. Hanggang dito na lang, ako si Beth Bongo Garay Tinambakan ay magsasabing, paano ka mananalo sa hamon ng buhay kung susuko ka?